So what's up, yun na nga, nandito na nga uli ang inyong man behind the lens. And ngayon tayo ay ginabayan na naman ng ating nagwawalang paa. And nandito ngayon tayo sa isa sa pinakamatagal at pinakakilala na coffee shops dito sa Silang Cavite. And we are here now in Cafe San Antonio na pinapatakbo po ng mga Rogationist fathers and brothers dito. So associated siya dun sa St. Anthony's Boys Village or dun sa Rogationist College na isa na rin sa pinakamatagal na private schools dito sa Silang. So, ayan, so I've been here in this cafe for several times, and yung huling punta ko dito, yung huling sadya ko dito, nung tinit ko, yung family ko dito. So, para mag-ratean natin yung lugar, yung products, and even yung coffee na ino-offer nila dito, tara na pumasok.
Ayan. To be honest, hindi pa ako tapos mag-food trip dito kasi natitira pa yung ilang slices ng pizza nila na 4 formaggi. Ayan, kung makikita natin. So, proven Italian style of pizza making talaga yung ginagawa nila. So, for those people, wala pong for those people na pupunta rito, expect na mostly sa mga order nyo dito ay thin crust na pizza. Kasi Italian way of Italian way of pizza making talaga yung ginagawa nila. So, tikong ko liya. At saka bet na bet ko kasi dun sa mga pizza lovers na hindi ganun kalalaki ang bunga nga sa pagkain, pwede nyo siyang i-fold like this para maramdaman nyo talaga yung Italian way of eating pizza talaga. Grabe. Winner. Tapos ito. Actually, wala na. Paubos na yung coffee na ininom ko. Once na painom mo yung coffee, you can eat the whole. Ubos na ubos. So, mula sa drinks hanggang doon sa pinaka-cold cup na pinaglagyan, kagat, di ba? Pwede mo siyang ubusin. Diba? Sarap? Ladies and gentlemen, katatapos lang nating mag-food trip dito sa Cafe de San Antonio. Yan, may natitira pa dito na pizza na hindi ko pa tapos kainin. Ang sarap Ngayon, sige, let's start na dun sa gagawin nating review dito sa Cafe de San Antonio. Una sa lahat, let me give you a brief context. So, Cafe de San Antonio was under the management of the Rogationist fathers and brothers. And nagsimula ang Cafe de San Antonio way back 2012 and they are doing their best to satisfy their customers for more than a decade already. So, ayun, kung facility ang pag-uusapan, hindi lang naman kasi coffee shop ang Cafe de San Antonio. At the same time, pwede ka rin ditong bumili ng mga pasalubong and any other souvenir. So, dito nga makakabili ka din ng mga pasalubong items and even so, sa lahat po ng mga religious at faithful natin dyan, makakabili din po kayo ng ilang mga items dito kagaya ng crucifix, yung image at saka yung replica ng saints. Makakabili din kayo dito ng mga rosaries and any other Christian related materials and ornaments na pwede nyo i-keep at more particularly ilagay sa bahay. So, yun nga, kumbaga parang tatlo yung main features ng Cafe de San Antonio. And actually, dahil nga malapit siya sa Oasis of Prayer, pwede din kayo mag-visit sa chapel nila, malapit lang dito. Ayan, one more thing is yung isa sa mga paborito kong spots dito sa Cafe de San Antonio, yung pizzeria. Actually, it gives me the Italian vibe, lalong-lalo na yung the way pag niluluto nila yung pizza nila. Kagaya nga ng sabi ko, pag gumagawa sila ng pizza, Italian style talaga kung paano nila ito ginagawa. And for the entirety of the location, kagaya nga ng sabi ko, it gives the Italian vibe. Then, dun sa outer area naman nila dito sa loob ng cafe, parang kung tutuusin, nung pumunta kami dito nung birthday ko, parang gumawa ng intercession yung late grandmother ko nung time na yun na dito ako
papuntahin. So, nung nakita ko yung mga relics, yung mga replica, yung mga images ng saints, at saka yung mga church-related images and replicas, parang it gives me close to my late grandmother, na yun yung magpapaalala kung gaano ka-faithful yung late grandmother ko sa Panginoon. Then, yeah, yung pizzeria, yung dining area ng Cafe de San Antonio, at saka yung pinaka-external design niya, yung pinaka-exterior niya, overall talagang bibigyan ko siya ng 10/10. To be honest nga, may mga improvements din akong napansin nung ginagala ko yung cafe kanina. Nakita ko kung paano talaga nila ito dinevelop, in-improvise, and somewhat binigyan ng upgraded na look itong Cafe de San Antonio. So, ulitin ko, 10/10 ang grade natin dito. I-review natin ngayon yung mga in-order nating coffee and food dito sa Cafe de San Antonio. Of course, unahin na natin yung pizza nila na 4 formaggi. So, ayan, maglalagay po ako ng caption dyan para makita nyo kung ano yung mga ingredients na ginamit nila to make the 4 formaggi pizza. So, dahil nga Italian style yung cooking na ginawa nila at thin crust siya, ayan o, humugutin ko yun, ayan. At dahil thin crust siya, so talagang makukuha natin talaga yung Italian essence or Italian vibe ng mga pizza nila dito. And definitely, tikman ko wala, talagang yung Italian vibe talagang nandun. Tapos, yung cheesiness ng pizza, hindi ganun ka-strong. Ma-appreciate mo talaga yung overall taste. Yeah. For our 4 formaggi pizza, pasang 10/10 ang i-grade natin sa kanya. So, pangatlo natin i-review yung ininom natin na Cafe Caramelato na isa din sa ino-offer ng Cafe de San Antonio. And ang nakaganda pa rito is yung feature nila na inilalagay nila ito sa cone na cup. Hindi mo lang siya maiinom. Makakain mo pa yung cone cup na pinaglagyan ng coffee na iniinom mo. So sa lahat po ng mga customers, sa lahat po ng mga foodies na pupunta rito, so kung order kayo ng cone cup na drinks nila dito, it could be hot, it could be iced, and pwede rin yung frap. So, promise, sobrang maa-appreciate nyo siya talaga. So, for the Cafe Caramelato in a cold cup, ibigay natin siya ng pangmalakasan din na 10/10. And last but not the least, yung sobrang unique nila na pasta, which is the salted egg pasta. To be honest, ewan ko lang kung meron na ito sa ibang restaurants or coffee shops, pero sa Cafe de San Antonio ko, unang na-experience na makakain ng salted egg pasta. So kung ang 4 formaggio na pizza ay may Italian vibe, yung salted egg pasta naman, meron siyang Pinoy essence na taste. So talagang pag nalasahan mo, alam mo yung maaalala mo yung mga panahon na nag-uulam ka ng salted egg with tomatoes habang nakain ka ng almusal, tanghalian o hapunan sa bahay. So the texture was quite moist, meron siyang moist, pero yung lasa niya talaga yung pinaka maa-appreciate mo sa lahat. So, yun na nga, may mga bits din ng salted egg pag kumain ka. So, mararamdaman mo kung bakit siya talaga tinawag na salted egg pasta. So, for the salted egg pasta, isa din umaasikabuho na 10/10 ang i-grade natin sa kanya. So, sa lahat po ng mga foodies and coffee enthusiasts na gustong bumisita dito sa Cafe de San Antonio, makikita nyo po ang kanilang location dito sa Lalaan 2nd, Silang Cavite, near
Rogationist College. So, sabi ko nga kanina, ang Cafe de San Antonio ay under the supervision or under the management of the Rogationist Fathers and Brothers. So, yon, pwede nyo rin bisitahin ang kanilang official FB page na ilalagay ko rin ang link sa ating description box. Okay, so dito na nagtatapos ang ating hangout vlog for today. So, para mapanood nyo pa ang more sa mga videos, pwede nyo tingnan ang aking mga socials na ilalagay ko sa screen. So, paano ba yan guys? Kita-kits sa susunod na hangout vlog. Adios mga kapatid and see you on the next vlog.